Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sa patuloy na paghahati ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa patuloy na paghahati ng balita, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang napapanahong impormasyon, kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan, mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Oras ng kasanggayan, 2 minutos naglumay sa alas 8, maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Welcome din sa naton regional program
And good morning Eastern Visayas pan Friday edition sa sininga programa. Yan ang adlaw, Agosto 8, 2025, Biyernes na adlaw. Di natin na mababatian at mga dunodilain nga mga notisya, mga pagbabalita sa bugos nga Rehiyon 8. Makakaupod natin ang aton mga sister stations tigang sa Radio Pilipinas sa Borongan City, DYES, sugod man sa Sugod Southern Leyte, DYSL. Sugod Southern Leyte ngan sa PIA, makakaupod natin niyan si Ma'am Alet Reyes. Ngan bueno, unahon ta ang Borongan City. Puros yan na mga ladies sa natin kaupod, ako lang yan na ang The Only Rose. Yes, kaupod Sok, Igaw Anuna. Good morning, Borongan City. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat, SM Jean Nabilon. Are you sure? Walitawi kami, women power yan na. Nga may naman nag-usaan na Rose. Tambot ko nakakapiyo pakitahin. Walitaw joke la, SM. Kinanglan man talaga may dagya pa. Sige. Mga pala balito itam didi kang isaya syudadan Borongan kata kay at long last. Inaran nagihap kami. Didi ito yung di tayo stasyon, pero nga mga lugar mo pinaladaman kay diri liwat sobra nga pupudes. So nabisi-bisa na ng mga tigang ng mga damdamin. Sagaran ko ito namon ni Sem kanati Ruth Rivera Bunda kan Chapter Cudes kan Kuya Buboy nga tinton atin ka partner apisa klawa ki engineer coach Yufem ikami nasring maupay mabaysay nga morning Eastern Visayas syempre natin mga ka-PCO. Siya na talaga. Women power. Mo pinala kami daman gent. Nadakan da Ma'am Alet Reyes. And syempre nga dan irabusing kan RD Aranto 1 PIA. Uy, syempre aday ati yan. Super ganda. Regards liwat ati yan. Nga dalto natin mga kauban diha sugod Southern Leyte. Ilabi na kan SM Dodens. Uy, syempre aton mga kauban daman naging papadangga ni SMG na Balloon ni staff dida naman DYOJ Radyo Pilipinas Kalbayog. So nga dahil uy adi na may na-join na ato ni Franz Navarrete Probe nga iba pa natuto kini nga aton pagpasibya. Good morning Eastern Visayas. Yan ang adlawhan Biyernes. Thanks God inuran gihap kami mo pinaladaman kay diri gisulugi andi dila damay na syudadan Borongan ambot nga haw iba nga mga lugar dili naman haamon Eastern Samara. Lakit bidi hanging kakabisihan kay pagtaga tubig nagpapadayon lagi hap nga waray awas iton mga gripo or iton tubo hit Borongan Water District so didi northern barangays tikang Pansabado nga dayan na inawaray manta awas iton ira mga gripo. Aton mga konektado an ira gripo Borongan Water District nga ni nagkamay dinhin katitirok kaklop kung di mo na ni masusolusyonan nga kanunay naman lain nasya didi iton ginaabagahan mga water concessionaires elabi na sugadhin nga mga bulan. Bisan nga ni didi naman itayo stasyon baga naabot kami paghinay hiton pressure hiton tubig. Mopay nala kay inuran gihap ambot hapon na makatabang hiton pagpakrekeseg hit water pressure dili hiton amon mga gripo. Pero naglalaom kita nga masusolusyonan ini ilabi na hin magtarambayayong adton aton
mga opisyal itong syudad, probinsya para padagmit itong pagsolusyon, paghatag hinaong nga solusyon ini nga problema it water district nga diri gud talaghira nakakapaghatag hin masasarigan nga serbisyo nga dahiton ira mga concessionaires. Hapag taga-kuryente, eto mao pay waray yan na abiso hin power interruption ambot na lang nga hin may dahini tigda nga mga pagparang kay sugad di kakilip estasyon nakilipay pinakalasan kami hin tigda nga pagparang may pa background nga magkusog nga thunder hindi naman na binalik adto na kuryente pinisok hiya nga napira naman nga mga barangay di diamon na syudadahan Borongan in nagkamayda nag-experience naman hirahin power interruption pero may daging importante nga ginbuhat adton maintenance kwan isa Melco adton pag-clear han vegetation nga nagpapakailang di dahiton linya han kuryente. Siring pa para hadton may mga lakad yu magdara na lahin payong kay didiamon maarem sige iton taligsik hiton oran ambot kod maghapon liwat ini pero maupay na kay mas tinarutaghem adton amon dili panahon batit ang mga damdamin cool na cool. Eto, adyan namon maipapadangat nga mga balita nga nahikan natin mga resgaduhan ngayong mga ka-RP di naman na DYS Radyo Pilipinas Borongan. Hanata diton pa si Urdin arestado han Borongan City ang drug suspect nga number 9 regional priority target list han PNP. Samtang Borongan Diocese na suporta lideres san barangay Kasuguran ug herd president nga na kontra hanina didto naman na bungtuhan giwan. Ito, pasakahin munar Lotto revenue shares an LGU Borongan iginduhol an PCO Eastern Samar responsable nga gaming syudad igin uundong BWD gimbubuhat daw gud ang tanan nga makakaya gud mapadagmit ang pagpalit hanging kikinahanglan nga submersible motor. Katitirok gindumara agud masolusyonan ang ginaabang nga problema o ginaato ba nga problema BWD nga ginaabaga naman hiton mga water concessionaires. Hanatad naman hiton sports adton SK Federasyon han syudad in utro nga nagdumara hin special session. Agod igpinal adton mga pangandaman na preparasyon han pagdumara han Borongan City Sports League 2025 nga titikangan buwas nga adlaw han Sabado. Iniya ton mga patikim namon nga mga balita nga unyang taud-taud amon igpapadangat adton katukiban sa mga ka-RP, mga ka-PCO dihala mo. Padayon kamo nga tumutok itong Good Morning Eastern Visayas. Good morning Eastern Visayas. Damo nga salamat kasamang SOC DYES Radio Pilipinas Borongan. Kadto naman kita sa Southern Leyte, Radio Pilipinas Sugod Southern Leyte, yes, kauban Ria Mikate, ikaw na. Good morning. Good morning, Eastern Visayas. Yes, rise and shine Pilipinas and good morning Eastern Visayas. Sa ngalan sa may station manager, Sir Dindo Alaras, kini ang iniwalagad sa kahanginan Ria Yang Mikati. And kauban nato sa Master Control, Kuya Noel Palugod. Panahon sa nato ang update sa atong panahon. O karong adlaw nga Biyernes, cloudy Friday, morning gyud and gani kaganihang kadlaw no diri sa lungsod sa Sugod gi uwan gyud no medyo kusog-kusog. But mga alas 5
sa buntag until now ihunong na noa. But mao gihapon na dunay baga-baga no nga panghanod sa kawanangan so sa katong atong mga suking tigpaminaw atong mga biyahedor no kay Friday la ba Friday to ting uli unya so hinay-hinay no sa inyong pagmaneho, pag-drive no kay definitely no adunay parte sa kadalanan nga dangog. Samtang sa peace and order, generally peaceful, wala kayong madagkong panghitabo, no? Or kaguwat ang na-record sa atong kapulisan sud sa 24 ka oras nga nakalabay. And then update dayta no sa kuryente, power update gikan sa atong electric utility provider diri sa Southern Leyte, particular na gyud no ang Southern Leyte Electric Cooperative Consuleco. So naon sa nato mga ka-RP no kay kagahapon no sa gabi mga alas 11:39 gyud no sa gabi dunay unscheduled power interruption din apektado ang kalian Liloan to Kinatsawa, San Ricardo. So pinauyon sa taho no sa Suleco recloser in Duangan poblasyon Liloan tripped off restoration testing failed and then subject to line survey for possible line tripper causing the sustained fault attributed to inclement weather. And then dugang update karong adlaw dunay naka-schedule nga power interruption from 8 a.m. to 5 p.m. apektado ang portion diya sa zone 2 no diri sa lungsod sa Sugod, particular na diya sa may J. Kaday and Mangkaw Street. So ang rason niya na doon na sila install nga transformers for exclusive use diha sa zone 2. So far no mao pa na ang mga update gikan sa Southern Leyte Electric Cooperative Consuleco. Samtang water update gikan sa Sugod Water District. So gipasabot ay nila no ang disconnection schedule para sa katong mga panimalay nga daga na gyud no og duha ka buwan nga wala pa nakabayad no sa ilang water bills. Actually nagsugod no ni atong Agosto 5 dito sa Zone 1 and Zone 2 and then Agosto 6 sa Zone 3 and Zone 4 and Agosto 7 sa Pandan, San Miguel, San Isidro, Concepcion 1 og 2 sa Salvacion, Suba, Buwak, Gamay, Malinaw and Consolacion. And karong adlaw Agosto 8 schedule diha no sa Zone 5 and then August 11 sa Barangay Rizal, August 12 sa Barangay San Roque and San Pedro and sa August 13 diha sa San Jose and Tampuong. Okay, so mamahimo no giauhag si management no sa Sugod Water District isettle gyud ang inyong bills no before para sa kato naka-schedule sa August 11 to 13 no o sa schedule para dili no or baga malikayan ang disconnection. Okay, so mamahimo nga bayari na gyud ninyo no ang inyong monthly nga responsibility no yung pagkonsumo gyud sa tubig. Okay, so far mo lang atong update no sa linya sa tubig diri sa lungsod sa Sugod. Alright, samtang para sa mga balita nga naandam sa puwersa sa Radyo Pilipinas Sugod para karong adlaw nga Biyernes in particular sa magatod sa mga balita, Roel Bugnos, Ma'am Gemma Desriza, Javi Kepes, and also ang inyong alagad sa kanginan PSWDO Southern Leyte Misalmot sa Asia Pacific Regional Network for Early Childhood Care Development Irrigators Association sa St. Bernard na kadawat og libreng abono. Top 10 most wanted sikop sa Hilongos og inflation rate sa Southern Leyte mikudhod. At ang kumpletong detalye guban pa sa atong pagbalik karong taon-taon. Back to you, Sir Jean. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat kanimo kauban Ria sa DY East Sugod Southern Leyte. Kadur kita sa Tacloban City, kumusta unta ang luluwigan sa Leyte? Yes, KPCO, Ma'am Alet Reyes, ikaw na. Good morning. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat Sir Jean nga maupay nga oras mo pinaaga aton mamarating ha magkailain nga Radyo Pilipinas stations dinhi nga Sinirangan Visayas. Good morning everyone. Haya na pala nagpapagreet na dito amon Assistant Regional Head Sir Neil Lupido. Good morning sir. Busy na ito niya pag edit nga pagkalapin mga balita para iton aton website iton Philippine Information Agency. Good morning sir. Nga na dili naman na syudad at Tacloban dalumdum
maupay nala kay baga piran nakaadlaw, piran yan nga semana nga nakalabay nga semana sunod-sunod pero may baga mapingit atong sira kan adlaw sanglit mapaso ang panahon nga for the past 2 days bagan ginauran kita nga inigihapon indira siguro hiton low pressure nga naisipatan didi may northern nga dapit iton aton Pilipinas no. So adi may Luzon area nga aton bantayan ito ng mga masunod nga mga announcements iton pag-asa kung hindi ba nga low pressure area in mag-develop nga tuhin bagyo. So ginhinaot nato nga diri unta baga maduro kay may na kami activity next week. Alright, samtang panig naman o kung update naman naton pagtaga kuryente didi naman syudad ng Tacloban waray announcements itong Lieco 2 for any power interruption hilabihan ng maabot nga weekend Sabado nga Domingo. So far waray hira power interruption announcement sugad man iba pa nga mga electric cooperatives ibang ginsasakupan ito na provincial Leyte like ang Lieco 3 ngan Dorelco. Lugod ang NGCP didahan nakalabay nga adlaw nag-anunsyo pag bulkas yellow grid alert ang yellow grid alert nga nagsisiring nga may ada kakulangan supply transmission na kuryente. So nag-isa hirahin yellow alert didahan nakalabay Lunes kundi didahan August 6 so didaynihan Wednesday na lift gihapon ini nga yellow alert para Visayas grid nga nagkamay-ada na hinsadang load capacity of 2,711 megawatt para makasupply demand dinihan area o kunhan bugos nga Visayas grid. So kung iba nga mga electric cooperatives naka-experience in low voltage, may pag-interruption gihapon hanira supply kuryente adto agi gihapon yellow alert nga ginapatuman National Grid Corporation of the Philippines. Samtang para naman naton mga nakalap nga mga balita tikang didiha Tacloban nga na probinsyahan Leyte 1 billion hibulangan dam tapos na harani 2,000 nga mga parag-uma hinhumay ang makakabenepisyo. Ang Leyte PNP padayon nga ginsisiguro ang kapasidad ng mga police stations nga makasunod 5-minute response time pagresponde hin mga insidente. TESDA Director General Jose Francisco Benitez ginpangunahan ang groundbreaking ceremony pagtutukuron nga multi-million regional innovation center TESDA Regional Office. Ang mga detalye hinino niyan masunod aton second half. Back to you, Sir Jean. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat ka PCO Mamalet. Didi sa siyudad San Calbayog maadlaw naliwat magkulop pero medyo may pagdurodampog guti. Yan sa peace and order situation mahimyang nga siyudad San Calbayog waray mga untoward incidents nga nagkahitabo sa palibot sa siyudad sa naglabaying 24 oras. Sa pagtaga kuryente ng tubig, waray abiso ang sa Malguan ng Calbayog Water Company na waray scheduled power ng water interruption yan ang adlaw pati sa buwas sa Sabado ng Domingo. So diretso ang serbisyo sa kuryente ng tubig hindi sa Calbayog City ng mga haragning ng mga munisipalidad, mga punto. Sa pagtaga eleksyon sa Board of Director, notice of special district election para sa Board of Director sa San Milco Uno sa District 6 Santa Margarita Almagro Santo Niño ng Tagapulan. Para sa aton mga member consumer owners, MCOs sa Santa Margarita ng mga isla, island towns, yun ang Agosto 30, Sabado,
magkakamada pinilihan para sa maging representante pagka Board of Director para sa distrito sa Santa Margarita, Almagro, Santo Niño ngan Tagapulan. Sa mga interesado maging Board of Director, adi ang mga qualifications. Kinanglan Filipino citizen, graduado sa bisan nanong 4 anyos nga kurso sa kolehiyo, at least 21 anyos ngan diri liwat masubra 70 anyos sa adlaw sa eleksyon, of good moral character, maupay ang record sa Semelco Unos, sakob sa 5 anyos, maging miyembro sa kooperatiba. Waray moruso o kabaridan sa kuryente, waray madakop tungod sa pangawat sa kuryente. Residente ng konsumidor sa kuryente sa -2 ka tuig. Nakatender bisan duwalang annual General Membership Assembly sulod sa 5 anyos. Kasumbay sini may opisyal nga listahan sa listrado nga mga membro butante nga nini nga listahan naka-post kada barangay nga sakop sa Santa Margarita nga mga island towns. Ang mga miyembro nga waray may ungay ang ngaran sa master list ang may himo personal nga bumisita sa Semelco Uno nga maglakip magsumitar sa mga karigunan sa pagkamiyembro. Ang mag-file sa reklamo sa pagkamiyembro ginanglan ipadangat tubtub Agosto 10, 2025 agud mahiungay sa master list. Adton miyembro nga waray mahiungan sa listahan nga waray magpasaka sa niya paibaro sano ang katubtuban nga petsa umabot diri makabutos sa takna sa piniliay. Para sa dugang nga kasayuran, punta kalaan sa Semelco Uno, Headquarters, Barangay Garayman o tawag cell number 0917-566-0760. Deadline pag-file sa Certificate de Candidatura Agosto 20, 2025 during office hours. Damo nga salamat. Adi naman ang trabaho alert para sa karuyag makasunod. Trabaho sa Northwest Samar State University. Adiyan na opening sa panarabahuan, application, hiring. Northwest Samar State University ginag-anunsyo sa 17 ng mga vacant non-teaching positions nga may dudugang dito sa growing families sa NWSSU. Kung interesado kang mag-apply, sundan procedures nga makikita niyo sa Facebook page sa NWSSU and gin-share liwat nato nini indicated in the poster below and send the requirements not later than August 17, 2025. Ang aplikante online ang ginsagunan nga mag-apply pinagi sini nga link // small letters forms .gle / capital letter B 5 small letter J 23 L PHP AN5 4 FB7. And isend the scanned documents PDF format nga to sa HRMO NWSSU edu.ph. Adiyan na ini nga nasabing nga mga vacant positions. Legal Assistant 3, salary grade 14, 37,024 pesos ang sweldo. Ngan Legal Assistant 2, Administrative Officer 1, Administrative Officer 3, salary grade 14, 37,024 pesos. Administrative Officer 5, salary grade 18, 51,304 pesos. Kinanglan bachelor's degree. Administrative Officer 4, Administrative Officer 2, Administrative Officer 1, Administrative Officer 5, Administrative Officer 5, Cashier, Administrative Officer 1, Cashier, Administrative Aid 4, Driver 2, Contractual, 16,833 pesos ang sweldo. Para mahibaro pa kamo sa mga qualifications,
Katulad ka mo sa akong FB page sa Nabilon Hinaro ay in-share ko ini. Hindi nga ni sa MWSSU page. Administrative Officer 5, another vacant possession. Salary grade 18. College Librarian, salary grade 15. School Librarian, salary grade 11. Administrative Officer 4, salary grade 15. Administrative Aid 4. Driver 2 Contractual, salary grade 4. So, ang last day sa pag-apply, Agosto 17. Paiboro ni Ma'am Maria Jonah VT, Administrative Officer 5, HRMO 3, Roydes Street, Calbayog City, Samar. HRMO at nwssu.edo.ph, all small letters. Alright, sa mga balita naman nga lalabay niyan sa second portion sa Good Morning Eastern Visayas. Level 2 water supply system sa San Antonio, Northern Samar gininauguraran. 21 nga mga kabataan nga mga negosyante highlight sa third year startup camp sa Catbalogan City. 36 nga mga barangay sa Bungton, Santa Margarita nakatalaan maging beneficiaryo sa priority development projects sa siningan munisipyo. Mental health camp nakatalaan ni Lansar para sa mga estudyante sa Northern Samar. Ang matuaton mga headlines, mga detalye sa nikatuhiban yan sa second round sa Good Morning Eastern Visayas. Mabalik kita kauman sa mga paibaro sa control. Good morning, Eastern Visayas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino. Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development, the benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa. Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. Pagsiserbisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulan. Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas. Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App.
Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy. Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Diretso dayon kita sa aton second part sa Good Morning Eastern Visayas, mga ratsalda sa aton na mga balita. Unahunta ang Borongan City. Yes, kasamang Sok, ikaw na. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Otro da mga salamat SM Jean Nabelon nga nantes kita magsugod daton pagpapadangatin mga balita tikang didyamo na DYS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Aton lang acknowledge si Franz Navarrete Proby, Merly Kumong and Jennifer Gulmatico nga na-join natin na Good Morning Eastern Visayas. Samtang arestado Borongan City ang drug suspect na number 9 na regional priority target list ng Philippine National Police in arestado. Ang detalye tikangkan kasamang Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas, report. Hapadayon nga kampanya kontra illegal na droga, malangpuson nga naarestohan mga operatibahan Borongan City Police Station. Hapag mangulo ni Police Lieutenant Colonel Silver Cabanillas, Acting Chief of Police, ang usa nga high-value individual na ikasiyam her regional priority target list ha Barangay Sungko, Borongan City, kasangkalup adlaw Agosto 6. Ang suspitsado inging kilala nga alias Noynoy, 38 anyos, waray trabaho nga residente na sabi nga lugar. Naaresto hiya pinaagin search warrant nga igin-isyuhan Korte Pitsado Agosto 5. Hagin buhat nga operasyon, narikuputi ka nga suspitsado ang mga masunod nga ebidensya. 29 ka sachet hingin aligar shabu, usa nga coin purse, usa ka bugkas in plastic sachet, ngan iba pa nga drug paraphernalia. Ang operasyon ginbuhat pinaagihan ko operasyon ng masunod nga unit. Philippine Drug Enforcement Agency, Eastern Samar Provincial Office, Eastern Samar Police Drug Enforcement Unit, Eastern Samar Police Intelligence Unit, ng Regional Intelligence Unit 8, Provincial Intelligence Team. Ano sabi nga suspitsadong ginsumatan ng iya mga katungod subayhan balaod, ngan kataliwan gindara na Borongan City Police Station, upod ang mga narikupo nga ebidensya para hata mga proseso ngan pagsalawad kaso ha korte. Sigon kan Police Lieutenant Colonel Cabanillas, daka naging papilhan komunidad pagin malangpuson han operasyon. Ini nga ikinasa nga operasyon inbahinan padayon nga advokasya han kaugop kon kriminalidad atuhan ngan utdon, gobyerno ugupan para han kamurayawan ngan kauswagan nga nagpapadayon ha pakigbisog kontra krimen ngan pagsiguro han kalinaw ha Eastern Samar. Paran Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Dami nga salamat kasamang Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang balita, PSWD Southern Leyte misalmot sa Asia Pacific Regional Network for Early Childhood Care Development. Ano ang report ni Ruel Pugno. Radyo Pilipinas, report. Ang Provincial Social Welfare and Development Office kung PSWDO sa lalawigan sa Southern Leyte mitambong sa gipahigayong nga 2025 Asia Pacific Regional Conference on Early Childhood Development kailangang naging buwan sa Hulyo. Ang tema karong tuiga naglangkob sa disability inclusion, gender equality, cultural and linguistic inclusivity, poverty and geographic and urban-rural disparities, o ga crisis-responsive nga ECD systems. Mitambong ning mga kalihukan mo sila si PSWDO Head Jonalyn Gaviola o si ECCD Focal Person Jefferson Hanyoso.
Ang sentral nga tema sa komperensya nagpasiugda sa mahinungdanong papel sa mga lokal nga gobyerno sa ECD. Nga doon kalabutan karon sa konteksto tungod kay ang mga local government units mahimong mapugos sa pag-angkon sa mga responsibilidad nga nabakante sa dagkong mga entidad nga ning-atras sa gikan sa maong nga natad. Balita gikan sa Provincial Social Welfare and Development Office kung PSWDO sa lalawigan sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas. Roel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, 7 minutos pasado alas 8 sa bunta. Good morning, Eastern Visayas! Samtang dili naman na probinsyahan Leyte, 1 billion Hibulangan Dam tapos na. Harani 2,000 nga mga parag-umahinumay makakabenepisyo. Adi ang akon report. Natapos na ang 1 billion pesos nga Hibulangan Small Reservoir Irrigation Project Kabilyaba Leyte nga ginihingita dakuan may bubuligan mga pagpadukwagan agrikultura ang tulong nga mga bungtuha Leyte nga masiserbisyuhan hini. Ang Hibulangan Dam inusa nga proyekto gitikangan padidahan tuig 2013 kundi nay abutanin por lo menos 15 ka tuig ug sa mahuman darahan pagkadilatar han pagpagawas san pundo hini. Sakuban ni Hibulangan Dam in por lo menos 2,750 ka hektarya nga propiedad nga magiging saluran han tubig-uran sugad man tubig nga nagtitikang aduha ka mga dagko nga salog nga bungtuhan Bilyaba. Pinagi ni nga dam may didistribuer ang tubig pinagihin mga irrigation canals sa National Irrigation Administration ngadto mga umhanan han mga bungtuhan Bilyaba matag-ob ngan kanangga. Maabot ta 1,820 ka parag-umay-numay ang ginbaba na bana makakatagamtam hini ngan ginhinaot nga makabulig mapalambo ang ira kinabuhi ngan ira mga pamilya. Haluyo hini plano naman han LGU Bilyaba nga himuon nga tourist destination ini nga lugar. Darahan natural nga kaanyag han lugar pinahagihan iya mga berde nga tanom, presko nga hangin ngan haluag nga paglantaw han tubig and reservoir. Ini nga lugar in pwede makainganyo hin turista ngan mga bisita. Sa Malacan Engineer Kim Aldrich Panilag, niya project manager han Hibulangan Small Reservoir Irrigation Project. Iragin lalauman ang presensya ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Hadiri maiha nga panahon agud formal na nga i-turn over ini nga proyekto nga daha lokal. Tiga nga Philippine Information Agency Leyte, Alit Reyes, good morning, Eastern Visayas. 21 nga mga kabataan nga mga negosyante highlights sa third Yes Startup Camp. Sa detalya din report ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas, report. Highlight ang 21 nga kabataan nga negosyante sa third Yes Startup Camp for Young Entrepreneurs sa Katbalogan, Samar. San tinuig nga aktibidad nga parigunon ang kapasidad sa mga kabataan sa larang san pagnenegosyo, pinaagi san aktual nga eksperyensya sa branding, marketing ug customer engagement. Sigon kan SK Provincial Federation President ug Board Member Ingrid Cabariban, ang programa inusa nga konkreto nga pitad para sa inclusive grassroots economic transformation sa probinsya. Ginbida san mga partisipante ang magkadrodilain nga mga produkto sugad sa lokal nga pagkaon, ready-to-wear apparel, souvenir items, lifestyle products ug handmade crafts. Lain san pagbaligya, nagseserbe nga dalan liwat ang startup camp para sa kinaadman og kooperasyon kundi nahihibaro ang mga partisipante nga igtest ang era business ideas sa aktual nga merkado ug umatubang sa aktual nga mamaralit. Pinaagi san Yes Startup Camp ginbubuligan san PLGU Samar ang mga kabataan nga maging susunod nga job creators ug local business leaders sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat sa nimo report, Charmaine. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, nadugangan pa na-join natin. Good morning, Eastern Visayas. Si Jen V. Gubala, hanbong tuhan oras. Nga padayon daw ilang nag-iinuran. Tuluna kadlawan nakakalabay. Samtang Eastern Samar State University iso, iging kalipay nga naging host hankan ACG Kundungan han Seminar for Sexual Harassment Safe
spaces. Sa detalye, tikang kan kasamang Penpen Pumida. Radyo Pilipinas report. Ako madungog ng pasalamatan Eastern Samar State University ESO nga nakanhian Agosto 5 ang Assistant Solicitor General han Office of the Solicitor General OSG Justice James Lee Kundangan como resource speaker han seminar on sexual harassment and safe spaces in state universities nga ginbuhat ha teatro ibabaw non main campus. Personal nga ginsaludar nga ginkarawat ni University President Dr. Andres Pagatpatan Jr. Hey ASG Kundangan hay faculty lounge upod adton iba pang opisyal han universidad antis magtikang informal nga aktibidad. Hayang welcome message ginpasalamatan ni Dr. Pagatpatan hi Justice Kundangan tungod han iya pagkarawat han imbitasyon bisan pan iya ka busy ha Manila agud la makahatag hilarom nga kinaadman ha nasabi nga issue. Usang eksperyensyado nga abogado han gobyerno hi Justice Kundangan nagsisarbi na ha OSG tikang pahan May 2002 como Associate Solicitor 2 ngan gintudlok nga Senior State Solicitor han Marso 2015 antes maging Assistant Solicitor General han October 2020. Hiya na mumunuhan si Sar Bengzon Division nga ginkilala nga pinakamaupay nga legal division han OSG han tuig 2022 ngan pinakadabang nga premyo nga nakarawat ha mga praise awards hasulod han OSG. Ha iya pagpahamtang hin lecture iginpakita ni Justice Kundangan aniya diri ordinaryo pero epektibo nga pamaagi hapag diskurso. Waray slideshow nga gingamit imbis iya ginsaysay ang aktual nga mga kaso nga iya naatubang iya karera ha serbisyo publiko agud may sabtan han mga namamati ang mga praktikal ngan marig-on nga punto may tungod han tema. Kaya pagtikang ginsaysay ni ASG Kundangan ang tulo nga importante nga puntos. Siyahan kinahanglan bag-ohon o amendaran ang Committee on Decorum and Investigation kon CODI manual han universidad agud masiguro ang hingpit nga sekreto han detalyihan mga kaso ngan ang pagkakilala han mga nahilambigit. Ikaduha, protektaran ang mga biktima tikang hastigma ngan diskriminasyon, pinaagyan paniguro nga may ada accountability ang mga miyembro han komitiba ngan iba pang apektadong individual kung may pagtalapas han sikreto. Ngan ikatulo, magkamay adin isa nga lugar nga nagaaghat ha mga biktima nga gumawas ngan magsumat han ira mga eksperyensya. Diri ilah mga biktima hiya nagtawag kundi hangatanan bisan pa man testigo nga maghimohin pitad kontra hini nga mga panalapas basi matapos na ang masakit nga biri kon cycle han kawaray hustisya. Ang seminar ingin organisahan ni Attorney Maria Lourdes Isabel Arevalo, chairperson han University CODI ngan Dr. Debbie Joyce Voloso, University Board Secretary. Nagparisyohan kaseryoso nga diskusyon ang intermission number tika nga karasikas Performing Arts Group. Nag-attender na sabi nga seminar ang mga opisyal nga estudyante tikang han magkadirodilay nga campus han ESO system upod ang mga vice presidents, campus administrators, deans, unit heads, ngan mga student leaders han SSC. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat kasamang Penpen Pumida. Good morning, Eastern Visayas! Sa dugang Balita Irrigators Association sa St. Bernard nakadawat og libreng abono. Ani ang akong report. Radyo Pilipinas report. Nakadawat na usab og fertilizer subsidy gikan sa Department of Agriculture kon DA ang dugang mga rice farmer sa lungsod sa St. Bernard, Southern Leyte karong tuiga. Nasayran sa Radyo Pilipinas pinaagi kang sangguniang bayan member Raydon Balasico kisang nangulo sab sa Komitiba sa Agrikultura nga partikular sa nakadawat ang mga maguma sa Bagay Tambis 1 ug 2 mga sakop sa Katmaka Farmers Association o Himusunan Irrigators Farmers Association. Nasayran sa Radyo Pilipinas nga ang nadawat sa mga maguma nang depende gihapon sa kadakon sa ilang mga area o luna. Aktual nga gyapon ang mga fertilizer subsidy na atong Martes sa Agosto 5. Subay nini sobrang paghawag sa buhatan sa Municipal Agriculture Services kon amas sa mga maguma sa lungsod nga magparehistro aron makatagamtam sa hinabagikan sa gobyerno. Ang masayran nga makadawat usab sa samang hinabang uban pang mga maguma sa naasoy nga lungsod. Balita gikan sa lungsod sa St. Bernard. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Oras Radyo Pilipinas, 46 minutos pasado alas 8 sa bunta. Good morning, Eastern Visayas! Makadugangan nga sumat, Leyte PNP, padayon gisisiguro ang kapasidad ng mga police station sini nga makasunod a 5-minute response time mapagresponde hin mga insidente. Adi report ni Jasmine Kate Agosto, han PIA Leyte. Hapanuyo nga matestingan ang kapas ngan kaandamhan mga kapulisan hariyon 8 kasumpayhan direktiba ni PNP Chief General Nicolas Torre III ang 5 ka minutos nga pagre-responde han tawag han mga mulupyo ginpamatuod ini han Leyte Police Provincial Office pinaagihin pagdumara hin 911 simulation exercise. Iniin ginpangunahan ni Police General Dionisio Apas Jr., Provincial Director han Leyte han nasabi nga opisina. Igingamit ang run amok nga insidente o ang klase nga madarahog nga aksyon ang gimplastar ha McDonald's Abuyog Branch han Barangay Loyon Sawang Abuyog Leyte nga dayon naman ginrespondehan han mga nakatoka nga pinakahirani nga command center han mga pulis. Iniin nagpapakita han pagkokomiter hin inisyatiba han mga pulis ha pag-undong han seguridad ngan kataluwasan han publiko pagpapasarig hin tapod ha kada komunidad nganan pagburblig habutanhan nga ahensya din hiya bugos nga rehiyon. Ginaaghat naman ni Apas ang paggamit han 911 ha kanya-kanya nga mga cellphone durante ha mga sitwasyon nga nakakaalarma ngan delikado na. Hindi diriliwat ang kaurugan nga pangungunahin pagpost sa social media nga pag-report in krimen tungod makakagdurot inihin paglangan o itong diridain maaksyonan han mga pulis an insidente. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, Jasmine Kate Agosto. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas! 36 nga mga barangay sa bungto sa Santa Margarita nakatalaan maging beneficiaryo sa Priority Development Projects ini nga bungto. Sa reporta di nabalik si Suset Pretencio. Radyo Pilipinas Report. Komprehensibo nga ginpresentar ni Mayor Felix Roma Panganuron ang mga nakatalaan nga proyekto para sa 36 nga barangay sa Santa Margarita Samar sa iya ikaduha nga termino. Ini inginlaygay sa usa nga meeting kaupod si Congressman Stephen James Tan sa una nga distrito sa Samar. Sumala kan Mayor Panganuron panuyuan sa mga proyekto nga mabaton ang mga magkadrodilain nga panginahanglan sa kada barangay tikang sa infrastruktura, serbisyo publiko nga iba pa nga inisyatiba para sa kaupayan sa mga residente. Ginhatagan gihapon doon ang pagpadayon sa mga priority development projects agud masustener ang hinggap nga progreso ngan maging mas epektibo ang pagserbis sa publiko. Nagpahayag naman sa suporta si Congressman Tan para sa sini nga mga proyekto, pinaagi san padayon nga kooperasyon ngan paningkamot sa gobyerno lokal. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Suzette sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas! Good morning, Eastern Visayas! Borongan Diocese na suporta ha lideres san Barangay Kasuguran ug Herd President nga nakontrahan nina hagiwan. Ang detalye tikang kan kasamang Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas Report. Ang Diocese san Borongan na pagmangulahan iya obispo ngay Most Reverend Crispin B. Vargas inagpahayag hiningpit nga suporta ngan pagkaurusa halim mga community leaders. Han Barangay Kasuguran Islan Humonhon Giwan Eastern Samar ngan presidentihan Herd kun Humonhon environmental advocates and rights defenders nga himis kami makapagaw ngayon na atubangin injunction case nga iginpasakan Imer Mineral Resources Corporation. Ang mga iginaakusar ha kaso ang Mayra Caroline Rose Hombria, Dionisio Bandoy, Jeremy Padilla, Nelson Badinas, nga Robin Badio, mga kilala nga aktivista pagpanalipudan kalibungan, partikular ha Area 12 ha Islahan Humonhon, nga ginuokyanit katawhan ngan importante nga suro ken malimpyo nga tubig ngan biodiversity. Haiya pahayag nagdidigan ang diocese nga ang singbahan in perminanindugan upodhan mga kablas, igin kukuring ang tagpanalipod han ginhimuhan Dios. Igin pahayag liwat hini nga aton mga leader ng Kasuguran ngan Herd President indiri mga kriminal kundi nagtitimang nohan kalibungan nga nagsiserbi nga tingog ang mga waray boses. Gintawagan singbahan nga dako nga kawaray hustisya ang paggamitan balaod base pahilom
gihumon adtong mga nagpapanalipod ng kalibungan. Ngan gintawag ang katawhan nga may pagtuo nga bumaton ngan manindugan parahan katadungan. Nagaampuan diocese nga magdaog ang hustisya, irespeto ang kalibungan ngan magpadayon ang kaisog ang mga tao nga naninindugan parahan kinabuhi. Paran Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat kasamang Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang balita, inflation rate sa Southern Leyte mikunhod ani ang report ni Ma'am Gemma Destriza. Radyo Pilipinas report. Sa dugang balita, ang inflation rate sa Southern Leyte mihinay sa buwan sa Marso 2025 ngadto sa 1.1%. Kini sumapas sa Philippine Statistics Authority. Kini usa ka paghinay gikan sa 2.2% nga sumala pa kaniadto na itala niadtong miaging Enero. Ang rate mas ubos sa 2.4% nga naitala niadtong Marso sa miaging tuig. Ani ang mas detalyado nga report sa pag-ubos sa inflation rate sa lalawigan sa Southern Leyte. Niadtong Marso 2025, 1.1%. Pebrero 2025, 1.1%. Enero 2.2% ug Marso 2024 3.5%. Ang purchasing power of the peso sa Southern Leyte mikunhod ngadto sa 0.81% kaniadtong Marso 2025. Kini nagpasabot nga ang usa ka gatos ka pesos sa 2018 mibalor lamang sa 81.58 pesos sa kasamtangang presyo. Ang mananagunang tigpasiugda sa inflation rate sa Southern Leyte na influensyahan sa nakalalayng grupo sa mga palaliton lakip na sa pabalay o sa balay, tubig, elektrisidad, gas o uban pa. Kini nga grupo nakakita og mas paspas nga pagsaka sa presyo. Ang regional og nasudnong inflation rate ni adto nga Marso 2025 may 1.0% o 1.8%. Balita gikan sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, 53 minutos pasado los 8 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Pangatapusan nga sumati ang didiha Provincial Leyte TESDA Director General Jose Francisco Benitez ginpangunahan ang groundbreaking ceremony nga pagtutukuran nga multi-million Regional Tech Walk Innovation Center ha TESDA Regional Office. Adi, anakon report. Ginpangunahan ni Technical Education and Skills Development Authority Director General Secretary Jose Francisco Benitez ang groundbreaking ceremony kakulog nga adlaw wan pagtitindugon ng 172.14 million pesos nga Regional Innovation Center nga ginpunduhan ng Asian Development Bank. Sumala kang Secretary Benitez ang Regional Innovation Center nga paghihimuon in tulo ka andana nga moderno nga pasilidad nga magiging sentro han technical and vocational learning dinhi ha rehiyon. Nilalauman nga skills training nga dumaraon din dahil nga pasilidad, inatos-gatos nga mga skilled workers ang mahihimuhini nga magiging dako ang papel hamas pagpadukwag pahan ekonomiya. May aday ni Smart Factory, Work Demonstration Area, Multidisciplinary Fabrication Workshops, Co-working Spaces, nga event spaces, Business Incubation Rooms, Cafe, Lobby, nga iba pa nga mga suporta hini nga pasilidad. Pagtitinguhaon ng TESDA nga mahuman ni nga proyekto, hakatapusan han 2027, kaupo din iba pa nga mga Regional Innovation Center ay iba-iba nga partehan Pilipinas. Nauna na din nga gikarawat ang TESDA ang mando ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. durante ang 4th State of the Nation address sini nga pagpupunduhan ang gobyerno ang TechWalk program sa nasod agud nga madamo pa ang mga scholars sini nga mahimo makapagtapos sin TechWalk course nga maging kaparte hapagbato ng problema han job skills mismatch. Tiga nga Philippine Information Agency Leyte, Alit Reyes, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Buligin na niyo mga kandidata, tagsa-tagsa nga mga LGUs din sa probinsya San Samar. Pag online ka mo botos sa niyo mga kandidata, top 1 na yan na. Ang pinabak daw si Hana Lauderes, ang mutya ng Samar, online voting, 5,226 votes. Top 2, ang Villarreal, Christine Romano, 4,256 votes. Ngan top 3, ang Calbayog, Barbara
Y. Sarcida 4,248 votes. Ngan top 4 ang Santa Margarita Kairos ay Bobon 3,799 votes. Ngan adi ang mga botos sa online voting sa iyong mga kandidata sa Mutias and Samar 2025. Aliksa Lagunsad, Paranas 1,078 votes. Besaville, Tafalia, Gulyasan, Tarangnan 634 votes. Christine Labarino, Banhifilin, San Marabot 2,520 votes. Cleo T. Bermejo, San Muchong 1,850 votes. Elia May Labro, San Sebastian 3,678 votes. Gestalt Gail S. Nacario, Calbiga 300 votes. Henedin Benny L. Brosas, San Santa Rita 1,086 votes. Isa Mia Camara, San Pagsangan 2,079 votes. Jaira Sofia Rose Encina, San Basay 597 votes. Janine Erika Curasa, San Hinabangan 248 votes. Joyce Grace Tan Radomes, San Gatbalogan 1,891 votes. Julia Cabillo, San Gandara 3,364 votes. Kimberly Joy Romanda Fuentes, San Jorge 2,362 votes. Nia CJ Plumentera, San Talalora 616 votes. Maureen Mel Arofo Davines, San Daram 1,836 votes. Nina Crisana Ochava Ortiz, San Santo Niño Island 856 votes. Rachel Marie Alcariana, San Almagro 2,725 votes. Rachel Rapisa Monton, San Matuginaw 2,025 votes. Ngan top 6 Sofia Angie Javien, San Yabong 3,408 votes. Atong mga nangulilat nga mga munisipyo, botos na kamo online dida San Ranker. Pwede magbotos usa ka beses kada adlaw. Mag-subscribe ka mo sa premium account sa Ranker, makabutos kam 5 ka beses usa ka adlaw. Ang coronation night sa namutian ng Samar 2025, yan ang alas 6 ng gabi sa Sabado, buwas ng adlaw, Agosto 9. 1 minuto antes ang alas 9. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, so hining punto SM Jen na balon nga mga ka-good morning Eastern Visayas. Si kami didi nga side DYS Radyo Pilipinas Borongan in mananamilit na ngaran po ito ang amon SM Ati Ruth Rivera Abunda kan Chef Tecudes kan Kuya Buboy ngan syempre natin ka-partner Pikas Lawak Engineer Coach Yofem nga nangaran nagtun mga tig-kontroberhan balita. Good morning Eastern Visayas. Ati Pain, Ati Daisy ngandayan Kamplon, Ati Soup makausap pa. Good morning, Eastern Visayas. Alright, og sa ngalan sa station manager diri sa Radyo Pilipinas Sugod. Kini inyong alagad sa kahanginan Ria Yang Mikati, kabanato sa Master Control, Kuya Noel Palugod, and take over na po no si Kuya John Antegra. And of course, ano mga news contributor, Ruel Bugnos and Ma'am Gemma Destrisa. Daghang salamat, Rise and Shine pag-usabin. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Hangaran na namon Regional Head, kan Sir Rian Arinto, nga na namon ARH, kan Sir Neil Lupido. Nga na namon news contributor pag yanangadlaw, kan Jasmine Kate Agosto, damo nga salamat. Sa pangabahigayon, ini Alet Reyes. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Gansangaran naman sa nakon mga nakaubot sa control, si Engineer Francis Marnie Balbes, ni Engineer Jovian Cardenas, si LL Gonzalez. Sa ngayon sa mga news contributors, si Charmaine Ngan Suset, ini Anio Sangay, Jean Navilon. Salamat. Good morning, Eastern Visayas. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. This is a public